Hey. Yeah. Hello mga Hi mga Shwester. Sebesta. Mga Sebesta. Hello. Medyo So, gloomy ngayon, no? Yes, medyo gloomy. Pero okay naman yung ano, di ba? Oh, hindi Yung kagaya lighting. nung nakaraan nung first episode natin. Yes, Men, the first sunny. episode. Yes. So, Yes. so ayun guys. Yun nga, kailan muna tayo sa ating mga listeners and viewers. My name is Simon Shan. My name is JJ. Hi. My name is Jeremy. And, And welcome to The Fire Amin Sesh Season 2. So, ayun na nga. Tawang-tawa ko, wala tayong mga energy. Wala tayong ano pa. Ganito yata pag busog. Walang ka-script dai. Next time mag-shooting nga tayo after before kumain Ay, pala. pero I love it kasi raw. Yeah. Yeah. Hayaan mo na sila sa mga, hayaan natin yung mga viewers na mag-judge sa atin sa mga mistakes. First of all, magpasalamat muna ulit tayo sa ating mga Yes. viewers and listeners Yes. who are keep on commenting Yes. sa ating mga reels. Kasi hindi namin tutuloy ito kung wala naman nagko-comment, kung walang Yes. may message sa amin. Oo. 'Di ba? So yun, thank you again. Thank you again. And Maraming thank you salamat din sa po. ating sa mga nanood ng live natin with the Yes. Nurse Nurse Show. Yes. Yes. Oo, sa The Ay, Nurse Nurse oo. Show. Yes. Thank you Ang so dami much. natin pasasalamatan this episode. Ano pa? Sino pa ba? Shout out ko lang si Carlos in Germany. Nagko-comment na rin pala siya dati sa mga videos natin sa may YouTube. And then nandun din siya nung nag-live tayo together Yes, with the yes. Nurse Nurse Show. Okay, Carlos. Carlos in Germany. Sa mga yes. masugid na nagko-comment, nanonood Yes. sa amin, kilala namin kayo. Totoo. Nakalista kayong lahat sa amin. Yes, Totoo. hello, shout out sa inyo. And shout Yes. out din, thank you din sa mga nag-tag kay Nurse Even. Yes, sa ating nag-reply si challenge. yes, If you nag-reply could si Nurse remember. Even. Oo. Yeah, Thank but you so anyways, much. thank you And so also, much. thank you sa ating production team na nasandito kayo. Yes, sa mga production team na Na nandito sa inyo behind the camera. Kasi there was a time na, Thank you so na much. nag-video kami, hindi pala siya na-record. So, Oo. But this time, we are now growing. Charot. yes, may team na Yung team natin. Sino yung mga So, team? Kung sino ka man team. And also, syempre, most of all, thank God. Thank God. For this opportunity For this to share opportunity. everything with you guys and also to share all the experiences that we had, not only sa amin, but also for the guests na mga sinishare nila. So, ayun na nga. So, sino ba ang next guest natin? Well, I think ikaw dapat na magpakilala. Ay, ako ba, oh? Kasi tropa mo na naman Tropa mo siya eh. Parang nung last, parang ako din yung nagpakilala. Tapos, Yes. Okay, sige. Tropa ko pala lahat. Do the ng mga honor. guests I'm ngayon. sure marami sa ating mga viewers ang interesado dito sa magiging topic natin, magiging Yes. guest natin. Yes. So just to give you an overview, guys, magiging topic natin dito is yung FRV. FRV or the Family Reunion Visa. Kung sino man sa inyo yung mga may mga junakis, mga husbandries from the Philippines na Yes. naiwan pa sa Pilipinas na gusto nyong kunin dito. So this vlog is for you. Yes. So without further ado, Without ikaw talaga ang nag-react. Without further ado, so please welcome Grace! Hi, Gracia. Hi, everybody! Hello. Hi, First of all, Gracia. Grace, thank you so much for accepting our invitation. Yes. Looking forward. And thank Ginawa you mo bang also. assignment mo? Yes. Yes. Ikaw ngayon ang unfresh part. Ikaw ang fresh partner Oo. namin for Magiging fresh FR, partner. Family FRV. Reunion Visa. Pero Yes. disclaimer based on experience lang po ito. So, introduce yourself first. My name is Grace, and I came here in Germany since 2021. I came here alone and was alone for 3 years and a half. And luckily, I was able to get my family, including my man, my husband, and my 3 children. Oh, 3 children. 3 Yeah. children. Very Masipag. brave mom. 3 pa lang. Ay, 3 Masipag. pa lang. 3 lang. Maloka kayo maging season ender namin. With Banger 4. shaft naman yung pag-uusapan natin, girl. With Motor 4. shoots. And Kindergeld. In kindergarten. 3.5 years is such a long time na mag-isa ka. Yes. Of course. How did So, you do it? I How mean, was it? How did Yeah, you how was cope it? up?
Iiyak na ba tayo? Hindi. Nung umalis ako, yung mga anak ko, yung eldest ko kasi is, that time was only 13 years old. Mhm. And the second one is parang 4, Oh, magpa-5. okay. And the smallest is yung magti-3. So Oh. that was very hard. Pero yung experience, yung challenge, it started from learning the language. Kasi I have to learn the language in another island. So I have to leave the children sa Negros to come to another island to learn. At first, dinala ko Ah. sila. But because I cannot concentrate, Yeah. pinauwi ko. So, right there and then, doon na nag-start ang challenge. Kaklase Magkaklase kami. kami ni JJ, and again. Alam ko yung struggle na yan. Alam mo, instead na mag-review siya, nagiging mommy duty siya, nagluluto siya, may yaya pa yan. Oo. Andun pa Kasama yan. namin yung yaya, para lang. Kasi Mm. yung nanay ko, parang, ano din kasi ako, anak ng OFW, which is far away from my nanay. So, parang ayaw niya na maulit yung experience namin Yeah, ng kapatid oo. ko sa anak ko kasi alam niya. And alam ko din mismo Mm. yung feeling. So, Yes. parang nahirapan siya na i-ingest yung feeling and thought na iiwan mo din yung anak Anak mo. mo. Parang ginawa ko din sa'yo, ah. parang ganun. Pero ako kasi alam ko na ito yung dapat kong gawin. I mean, this is my choice. Kasi, tsaka based din sa experience mo with your mom, alam mo na kung anong pwede mong gawin for your Oo. kids. Oo, Pero yes, sabi tama. Kasi I was one of the witness by that time. Mhm. Sobra talaga ang struggle kasi mommy duties. Mhm. And then mag-aaral pa ng German. And then, ayun, syempre, tatlong anak, it's not a joke na nasa kabilang isla ka. Yes. So, ikaw na pala yung interviewin namin. Oo nga. Ending Ako siya na na pala. So, talagang sasabihin ko na JJ and my friends are there na nagbabantayan sila. Yes. Sasalitan kami ng bantay para lang makapag-answer ako, makapag-aral kami lahat. So, They know yaya my ako. struggle. So, not starting from coming here to Germany, it started all with the decision to learn the language and to leave the children first. So, Iba pa na pag nanay talaga, no? Yes, Oo. iba talagang desisyon. Oo, kasi the struggles priorities, are kumbaga. yes, oo. Nagiging iba yung priorities mo. Yes. So, nung dumating ka naman dito sa Germany, how did you cope up? Kasi, malayo ka sa amin eh. Mhm. Di ba magkakaiba tayo ng Bundesland? So, Ayo, ano, alam ko magkakalayo mag-isa ka tayo. lang doon sa Ako lang previous mag-isa mo. sa Heim. Kasi nga, di ba, flexible tayo. Yeah. Sinagot ko naman, ich bin flexible. O yun, doon na ako din linagay sa Yung pinakamaliit pinag-split na ka door. tuloy. Pinag-split ka Oo. doon. Saan ka ba dati? Ako, Baden-Württemberg. Baden. Sa Black Forest. Literal na Black Forest. Kasi nasa loob ako ng forest, maliit na door. So, ako lang talaga ang nag-iisang Pinoy Oh, sa grabe. I mean, no, Michael was there. Oo, Si pero Michael, nahuli na pero- siya. Ay, nauna Hindi, siya. umalis siya agad. Mm. Oo, When you naglipat siya. came? Mm. Hindi, mga 4 months pa siguro kami nagkasama. And Oh, then, hindi still, niya that's kinaya mahirap. yung dwarf. Mm. Still, that's mahirap kasi mag-isa mo pa rin eh, no? Oo, the struggle was real. Paano ko na-cope up? Well, muntik na din ako. Muntik na akong umuwi. Muntik na akong pumunta ng psych. Hindi para maging nurse, kundi para maging pasyente. Oh, talaga? Yes. Oh. Pero, because Filipino tayo, we are very resilient, kumbaga. Yes. Kahit anong sitwasyon, if nasa isip ko kasi, ang hirap kaya nang napagdaanan ko para makarating ako dito. I don't need to give up now. Yes. There's no walang way na mag-give up ako. Kasi kung yung rason na nade-depress ako at muntik na akong matuluyan, mabaliw, oo. Is yung mga anak ko, doon ko din yung hinugot yung rason kung bakit ako nandun. And, I mean, Yes. nandito. So, Knowing na mahirap yung strake, Oo. malayo ka sa Oo. pamilya mo. Oh my alam God. ko, iba-iba yung experience, iba-iba yung challenges, iba-iba. Kapag nanay ka, it comes with a big, Responsibility. Yeah. with a big experience. Ang daming, lalo na pag anak ang pinag-uusapan. Yes. So, alam yan ng mga nanay na nandito na naiwan yung anak. So, yung ginagawa ko, one of the coping mechanism ko nung una, kasi mag-isa pa lang ako, wala pa ako masyadong close na mga kasama sa work.
nagta-travel ako, pumupunta ako ng Gutingen. Pag like for example, may off ako o kaya summertime, pumupunta ako or sa other cities na malapit sa akin. Kahit na 3 days lang yun, kailangan hindi ako mag-isa sa bahay. It's either nasa work ako or unterwegs or nasa tren kaya sa ang city nag-iikot ako kasi para Maganda yun, no? At least, di ba, nagtatry ka. nagtatry ako Na pero mag-isa. talagang muntik na ako. Ang hirap. Oh, that's really sad. But now you're now okay, no? So Of what can you course. say about sa syempre marami sa ating mga nanonood na na doon pa rin sa process na yun or doon sa stage na yun. What tips or advice can you give to them? Yun nga, yung kasi hindi mo ma-explain yung emotion mo if andun ka sa situation. Yung normal reaction kasi natin is tao lang tayo, we have a lot of emotion. Yeah. Especially pag nanay ka, yung emotion mo hindi mo maintindihan eh. Yung hindi mo kailangang isipin yung sarili mo lang. May iba kang iniisip. So, yun, pag kailangan umiyak ka. Kasi outlet yun. Yeah. Umiyak ka. Pero don't let yourself drown sa kalungkutan. Do Yeah. something. Since naman na, ako kasi, nung iniwan ko yung mga anak ko, that is the first time na mag-isa ako. So, marami akong friends, marami akong kinakausap. Hindi ako sanay na wala akong kasama, hindi ako sanay na wala akong kausap. So, when you're alone, that's when the time you discover what you can do alone. That's the time you discover, nagpe-paint na ako, kala mo naman artist. Pero doon mo na-i-improve na, ganito pala. Ganito pala mag-paint. O kaya, nagbasa ako ng books. Yeah. I started buying books kasi sabi ng nanay ko, pag wala kang ginagawa, magbasa ka. Pero hindi ako palabasa ng books. Pero nung time na tinry kong magbasa ng books, every 3 times a month nandun ako sa bukladong bumibili ng books. So, At saka natatapos ko. Which is, yun, being alone, it's the time to discover your ability to the passion in you, Oo, ganon. oo. Kaya, And how does your friends help you to overcome or to convert those challenges into strengths? So since mag-isa ako na wala akong physical friends Mhm. na nandun. Kasi iba pa rin talaga na, Your friends like JJ, no? Sabi mo you're going to nagbabakasyon. Mhm. Oo. Ay, tumatawag yan sila. Mhm. Or nag-group call kami. They Doon were lang. inviting you and Oo, all. oo, Kahit hindi invited, Hindi, Day. ini-invite ko ang self ko actually. I invite myself, yan siya. Oh, that's a good mindset, ha? Hi, naman na guys. close kayo kasi ever since the Philippines, you knew each other, eh. Oo. So, surprise! Andito Oo, ako. andito ako. At least, di ba, it's hindi inaano mo yung sarili mo, inaaliw mo yung sarili mo. Yes. Oh, maganda yun. Pumupunta ako dito kung sino yung may off, katulad na pag off ni Chini, doon ako sa bahay ni Chini. Pag off ni Cherry, ipapasa ako kay Cherry or which is a great help kasi nakakausap mo sila, na-divert yung attention mo, yung environment mo. Kailangan din kasi yun eh. Advice ko, pag nasa isang lugar kayo at mag-isa kayo, don't let yourself na magstay doon sa lugar. Go somewhere else na mag-refresh yung mind nyo. Mhm. Like another city, or go to your friends. Kain kayo, Filipino foods, o kaya punta kayo sa somewhere na Kaya na-adapt ko din siguro yung, dati parang gusto ko yung maraming tao, sa city or Nung dumating ako sa Schwarzwald, puro puno, puro yung view mo parang mountains. Parang yun yung hinahanap ng mata ko ngayon. So sila na yung kinakausap mo. Oo. Puno. Okay, sabi ko nga 'di ba, muntik na ako. Sabi ko nga 'di ba, muntik na akong matuluyan nun. Iba rin Pero- talaga yung kapag may mga kasama kang Pinoy, no? Yes, Kaya nga, di ba totoo. sabi natin sa last vlog natin, kapag may mga Pinoy, parang isang therapeutic din naman. Oo. Therapeutic Oo. talaga Very, siya. very. Hindi lang sa workplace, kundi sa community. In general, sa community yes. natin as Filipino. Nakakapagsalita kayo ng language nyo, nyo. express nyo mo yung self mo. Mm. So, that's a big help. Totoo. Yes. Nasuffice kasi yung feeling mo pag nasa workplace ka. Yes. Yes. Yung may gusto kang i-express, ay, off Dutch, wag na nga lang. Oo. Parang ganon. Natatakot, no? Nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate. Pero with the help of our friends, the community, no? Yan. Na na-overcome natin yung mga ganon. And Kaya I syempre, love kailangan having Filipinos Oo. in the workplace. Siyempre, lahat naman tayo. I mean, hindi, most of us na gusto may katrabahong Pilipino. And syempre, iba pa rin
for sure yung kasama mo ang family mo. Kaya ka nandito tayo ngayon. talk Pag-uusapan about natin the ngayon ang family family reunion reunion visa. So, Grace, my question is, what was the first step for you to, bring your family here? Oo. So, disclaimer lang ha. Ito Yes, yung sasabihin ko is my own experience. Ayan Kasi tayo ha, experience. experience, Siya na ang nag-disclaimer. Hindi siya nagmamagaling dito ha. hindi po ako kasi baka sabihin nila, oh, yung sinabi mo hindi na, it will be only applicable sa situation na, siguro pag pareho tayo ng situation. Pero Yes. meron naman kasing ibang situation na depende sa state or city kung saan ka. No? Yes. But I would like to point out na if you want documents talaga na standard, doon kayo pumunta sa website. Yeah. But ang ginawa ko, first step is syempre yung decision. O eto Yes. na. Sinabi ko kasi bago ako umalis, pinayagan ako ng nanay ko kasi against siya na umalis ako kasi maliliit pa yung mga anak. Sinabi ko, Germany is a good opportunity for me kasi madadala ko yung pamilya ko. Give me 1 to 2 years, kukunin ko sila. Hindi mo hawak ang sitwasyon. Hindi mo control ang sitwasyon. Pagdating mo dito, it's like, okay, andito na ako sa Germany, andito na ako sa Deutschland. And then what? Hindi mo alam, ang daming challenges along the way. Which is, dun mata-challenge yung decision, yung goal mo na, ay, teka, pag sinabi kong 1 to 2 years, hindi pala ganun. Oo. Sa experience ko, I mean, okay, I have to be stable enough sa work ko, finances ko. I have to consider a lot of things for the children, para sa akin, and sa work ko. Paano ko i-manage? So, doon nag-start. First step is, nag-isip ako. Yeah. Kailan? So, umabot ng 3.5 years yung decision ko. Kasi nung nasa Pflegeheim ako, syempre, may mga anak ko, nagpapadala ako. So, I was not able to save enough money. Ang laki din kasi ng kailangan. I-give up na financial, bago, reality. I mean, no? So, umabot ng 3.5 years kasi decision making. So, kailangan mo, ito, pagpasok ko dito, go na to. I'll start now, so wala nang atrasan to. Ito yung ko. Nung dumating ako ng Gutingen, naging malakas yung loob ka kasi ito din sa mga friends ko eh. Dito din sa mga friends ko. At saka ang ang dilim na ng ng iniisip ko kasi ang layo ng pamilya mo, ang anak mo, namimiss mo, habang tumatagal, mas lalo kang napapraning. So, kailangan ko na talaga, ano man ang mangyari. So, with the support of my family, especially sa mama ko, and support ng mga friends ko, I was able to do it. So, nag-isip ako, then, naghanap ako. First thing ko na, ginawa is naghanap ako ng bonong. Yes. Kasi yun yung pinaka One parang of the high. requirements nila. Oo. Yes. Yung shelter yan. Especially, 4 yung, 3 yung Kukunin anak mo. ko, 4 yung kukunin ko. Oo. So, mabuti sana kung isa lang yung anak ko, is makakahanap ka agad-agad. I mean, mas less yung challenge. Pero, yun, bonong yung iniisip ko. Pero, nag-message ako sa Auslander Behörde, yung sa Anspreche partner ko. Every city sa Auslander Behörde, mayroong tayong Anspreche partner, no? So, malalaman nyo yun, the first letter of your last name. Yes. Doon kayo naka-assign kung saan naka-assign yung letter na yun, sa person na yun. So, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, my name is Grace. I am a nurse working since ganito-ganyan. I am currently working sa ganitong hospital. Pero auf Deutsch. Auf Deutsch yun. Deutsch. Huwag na nating alalahanin. Na-stress na naman siya dahil. Huwag na nating anuhin yung Sabihin natin auf Deutsch, mamaya Oo. mag-assume na in-English So, ayun. mo. Sabi ko, I am planning to get my family, including my 3 children and my husband. So, what are the requirements that I'm going to prepare? So, nag-reply siya. At saka, depende rin ulit yun sa kung saan kayong city. Baka busy masyado yung Anspreche partner nyo. Minsan, it takes time, no? Yes. So, nag-reply siya, sabi niya, ito yung prepare mo. So, the first one is Wohnzimmer. Yeah. Na may enough na room space for each person. Specify niya doon, 12 quadrant meter. Per person. Per person. Per So, room. No, per person. Per person. No, per person lang. Yun yung debate eh. Kasi dapat pag 3 anak mo, 3 yung room, 3 ganito, ganyan. So, depende na naman yun sa situation. For example, ako, 3 yung anak ko, pero yung una is lalaki, which is
evax na, yung adolescent na, yung pangalawa babae, Oo. yung pangatlo is maliit pa. So, I cannot put them together in one room. Oo. Pero siguro pag tatlong lalaki o kaya dalawang babae, isang lalaki, you can minimize Minimize. the room space you need. Pero per person yon. Mm-mm. So, depende na Okay. yan. Kasi Oo. dati, if I'm not mistaken, kasi dati ang minimum is 17 quadrat meter yata. Tapos binaba nila. Alam ko binawasan nila yung quadrat meter per person. Mm-mm. Okay. So sa amin, because we are 5, so sa adult is 12, 12 times sa, 5, sa, 6. sa mga bata 10 lang yata. So, So- lumiliit siya. So, Zex is 60. 60. So, up. Mhm. So, depende. Then, ano pa yung kailangan? Financial status mo. Yun, very, yun, no? Oo. So, take note, naging malaking naging malaking sagabal yung financial status na yan na hindi ko pinagtuunan ng pansin. Because Okay. I was thinking na okay, lahat ng kaibigan ko, lahat ng friends ko na kinuha yung anak nila, walang fail, nakapunta. Mhm. Pero hindi ko inisip, tatlo pala anak ko. Nakalimutan mo, Oo, Day. tatlo anak ko. So, paano bubuhayan yun? Sila, isa lang anak nila. So, Oo, that madali. is gate, kumbaga. Mhm. Pwede, pasok. Mhm. Pero sa akin, hindi ko yun pinansin. So, Sima, Raum, tsaka yung financial status, yung national pass ng mga bata, Mhm. and then health insurance. Yun yung sinabi niya na pinaka-importante sa akin. And again, going back, doon na naman tayo, additional requirements yun sa standard requirements ng embassy ng Germany sa Philippines, no? Additional yun. So, it's a good thing na kailangan communicate kayo sa Answers partner nyo. Kasi they will guide you, Yeah. at least Yes. Mhm. information and documents. So, ayun. So, sabi ko, okay, check. Financial status, check. Hindi ba Very lang important, inisip, yes. basta may financial status, andyan, may trabaho ako, go. Mhm. Confident ako nun. Tapos, after nun, so, sabi ko, okay naman lahat. So, doon ako nagpunta sa website ng yung Manila Diplo DE. Manila.diplo.de. alam ko yan. Embassy, no? Oo. Next ko pala ginawa, nag-message ako sa German Embassy. Aha, okay. Sa Message Philippines. Email nila is visa@manila.diplo.de. Parang may email, sila. Doon, nag-email ako. Sabi ko, I have a question, parang ganito. What are the requirements I need to? Kasi may special case yung family ko. So, nag-personal message ako and then, sinend niya sa akin yung reply niya and yung website kung saan ako mag-check ng requirements. Mm-mm. So, may binigay siya doon na website kung anong requirements ng family reunion visa at sa baba is another website for how to make an appointment. So, i-open mo yung, sorry. Do you still have those, Oo, Okay. meron. Maybe we should, sa description Sa box, description lagay. Okay, Pwede, continue. oo. Tapos sabi niya, yun, sinagot niya yung question ko, inquiries ko, and then, she was able to give me the website. From then, doon na ako pumupunta parati. Okay. So, sa website kasi, pag reunion visa to spouse, sa asawa ko, so alam naman ninyo yun, yung standard is yung original copy of all the original documents and another photocopy. And then, yung visa, passport, 2 biometrical photos. Tapos, yung, importante yung CRS number 5, yung Advisory on Marriage. Marriage certificate, at saka, illegalize yun. Nung time nung nag-apply kami, hindi pa legalized. Parang legalization of documents. Alam niyo yun? Yung i-authenticate. Parang ganon. So, nung time na nag-apply kami, I was able to provide all the documents. Kumuha ako ng appointment and everything. Tapos, nag-announce noong October 2025 na kailangan parang yung natin, yung red ribbon, apostel. Saan magpapaganon? So, yung legalization ng documents is parang yung nag-intake ng assignment na yun is yung VFS Global. VFS Global. So Yes. doon na yon. Yung VFS Global, yun yung nag-intake ng lahat ng services na kailangan gawin Yeah. para ma-legalize yung documents ng German Embassy. Mhm. Pero, pwede naman ikaw. Okay. Huwag ka nang pumunta ng VFS Global. Pero ang dami mong gagawin, girl. Magpapa-authenticate ka muna bago mo ipa-legalize. So, you will have to book an appointment sa DFA to authenticate your documents.
And then book again another an appointment sa German embassy to legalize. Hindi pa yun yung appointment mo sa ang dami visa. pala. So, Dami. so I would advise go to VFS Global, Oo. make an appointment, and then you personally present your documents. Documents. Tapos ibabalik nila yun sa iyo na legalize na. And then Legalize that's na. the time you go to your visa appointment. Ay, ang dami. Oo, nag-message ako sa visa sa German embassy kasi sabi ko we have already an appointment. So are we still going to legalize our documents? Sabi niya hindi na kayo kasama kasi umulit yata yung nung 2025. Yun yung sinasabi ni Chini na legalization of documents. Yung Department of Foreign Affairs yung nag-authenticate ng lahat ng documents. Kaya medyo complicated. Ang daming tanong. Ang dami ng ka-etchosan. Okay. Parang ganon. So, Grabe no, ang dami pa ng Ang dami pala. Buti pala dapat single gawin. pala Dami. tayo pala, no? Ako maging problema ko na yan sa sunod. Charot. Kasi hindi tayo familiarize sa mga requirements ng ng oo. family reunion visa. So So then- parang iniisip ko pa lang ang grabe, Oo. ang dami mong Oo. dadaanan. Mayroon kasing iba, Tapos may imagine mo, agency. 4 yung papel na sikasuin niya. Kaya umuwi talaga ako. Umuwi ako nung ako ang nag-visa appointment sa kanila. And if yung husband nyo is kasama yung children nyo na mag-apply ng appointment, take note na each person have to have an appointment. So, hindi lang yung husband mo tapos dadalhin yung mga anak. No. So, you have to find possible dates na pag inopen mo kasi yun, may appointment doon. Pag inopen mo doon, ang date, for example, you want to have an appointment sa August. So, August 16 or August 17. Pag inopen mo doon, nakalagay doon 4 slots available. So, pag 4 kayo, pasok. Kasi may time yun eh. So, wala siya yung parang group appointment. Hindi, wala. 9. Parang, Oh my God. ano talaga, you have to take note na So, Individual ano siya? siya. Einzel. Oo. Individual. So, kailangan mag-choose ka ng appointment kung kunwari 2 or 3. So, mag-choose ka sa dates na yon na na may available. Kung saan in- pasok ang apat. So, umuwi ako, umuwi ako, tubukan ng appointment. Bago ako umuwi pala, nakahanap na ako ng bono, which Ng is, Philippines yan. oo. Oo. Pero bago ako umuwi, bago ako nag-apply ng appointment and everything, kumpleta na yung documents ko, humanap ako ng bono ng apartment. So, parang walang kasiguraduhan kung Kung Kasi- makukuha. Oo, kasi importante kasi yung address, importante yung i-bonround nga yung document ng ng na kailangan ng sabi ng Auslander Bureau. So, naghanap ako ng appointment, girl. So, from 1 room to 5 rooms, which is nahanap ko siya within 3 months, 4 months. Kasi Yun yung mahirap nga mahirap. naman maghanap ng bono. Kahit na single ka, mahirap Layo nga maghanap ng bahay bono. At saka, nakahanap ako ng 5 rooms kasi ang dami kong na-visit na bono. Meron dong 3 rooms. 3 rooms that includes Kitchen. living area. Living area at saka 2 tulugan. So, meaning 3 rooms. Yung kitchen, hindi. Iba yun. Iba yun. yung Iba yun. bilang nila. Oo. So, meron din ako nabisita na 4 rooms. Meaning, isa ang living area, tapos 3 yung Bed. bedroom. Classy. So, sabi ng may-ari sa akin, sabi niya, hindi kayo dito. Hindi kayo pwede. Hindi kayo pwede. Sabi ko, bakit? Kasi okay lang naman sa amin. Malaki na, pasok naman sa round na require ng Auslander Behold ito. 80 square meters naman to, parang gano'n. Sabi niya, hindi. Kasi yung mga anak mo. So, doon pumasok sa isip ko, dapat isa-isa ba yung room? Hindi pala. So, yun nga sinabi ko, if 2 lalaking anak mo, pwede silang magsama ng room. Kaso, yung privacy dito is big thing sa kanila. So, yung Tsaka anak malaki ko is yung age lalaki, gap babae. ng anak mo Oo. eh. So, hindi pwede silang mag-isang room. So, kailangan ko talaga ng 5 rooms, which is 4 na bedroom at saka isang Living room. living room. Yun yung malapit sa pagoda, diba? Yung bahay mo. Oo. Shout out Pagoda. Oh my God. Pagoda. Baka naman. So, yun. After nun, nag-appointment na ako, nakahanap ako ng apartment, lumipat ako. Challenge din yun, yung paglipat ko. Kasi, Oo. alam mo yung 3 years and a half, yung gamit mo sa bahay is isang TV at saka isang bed. Bed na nabili ko pa. Sa akin. Sa'yo. Oo. Tapos bigla akong lumipat sa bahay na 5 ang room. Di ba? Isipin mo kung ano ang, my God, saan ko Tapos kukunin? naalala ko pa nung
transfer ka, ang mura-mura nga ng transfer na ano mo eh, na Oo, yung fee. Kasi Oo. mahal yung umsog. Yung Oo. paglipat. Sa usog, hindi bababa ng 200 euro Oo. ang babayaran mo eh. Ang swerte ko lang talaga. Thank you Lord talaga. Ang swerte ko, nahanap ko yung apartment one Sunday. Sunday pa yun ha. Siguro para sa akin talaga yun. And then, yung may-ari is naawan siya siguro sa akin. Ang dami mong anak. Sabi niya, may kakilala ako. Sabihan mo lang ako. Maglilipat siya ng gamit. Oo. So, ang mura, di ba? Jake, Oo, no? mura lang yung binayad. Nagtulong doon. pa siya, oo. Mm. And then after nun, syempre, wala tayong malaking savings, wala tayong malaking pera. So, para-paraan, JJ. Si Madam. Hindi, yung nanay ko, yung mga friends ko na tumulong sa akin. That was all possible. It happened everything kasi maraming willing tumulong para sa pamilya. Parang ang sarap ng feeling na hindi ka nag-iisa sa partner. Yes. Parang gano'n. Yun nga yung sinabi namin sa iyo dati, nung nasa Schwarzwald pa siya, sabi namin, ano gagawin mo dyan? Mag-isa ka dyan. Lumipat ka muna dito ng Gotingen, dito ka magpa-stable, and then kunin mo yung mga anak mo. Kasi in case na pag nakuha mo na sila, may matatakbuhan ka dito. At saka may magbabantay. May matatakbuhan If ka, ever, yes. may matatakbuhan kang kaibigan. Pag sa Schwarzwald, sino matatakbuhan mo doon? Hmm. Yun yung argument, Mag-teleport ka, girl. yun yung argument ko sa kanya lagi. Mm. Kasi 'di ba nga before ka pa lumipat dito ng Gutingen, nag-house build, ano yun? Practice and lighter course ka pa. Yung iso-sponsor ka, tutulungan ka daw ng mga kasama mo doon, which is okay din naman, pero mas maganda nga na nandito ka sa mga Dumating na Pinoy. kasi ako sa point na kailangan ko na talaga silang kunin. Kasi hindi ko na, I mean, ang hirap na pag okay, masaya ang mga kaibigan, masaya ang pumunta sa ibang lugar na mag-isa, ganyan. Pero yung every time na pumunta ka sa lugar na maganda, tinatawagan ko yan sila. Kaya sabi ko, it's time. Kailangan kong i-go through ang process na to. Kung hindi ko sisimulan, kailan? Parang ganun. Siguro kung hindi ko sinimulan hanggang ngayon, mag-isa pa din ako. Parang ganun. So, it was a very big challenge. Umuwi ako talaga ang nag-process ng It was brave of you. pumunta ng embassy, dinala ko silang lahat. So, wala akong problema. Andun ako ayan, anong kailangan nyo? Ilang beses ka umuwi? One time lang ba? 2. 2 times pa? Ay, oo, Oo, naalala ko. Oo, September. 2 times yata siya umuwi. no? End of September, kasi yung appointment nila sa embassy is October 1st week. Tapos, umuwi ako. And then, eto, nag-antay ako. Kasi, again, according to my experience, dito kasi sa Gutingen, kung saan kami, it's not a big city, which, and ang daming experience ng Auslander Beholder namin sa international, Auslander. So, mabilis ang process. So, sabi ko, okay, mag-book ako ng ticket kasi after 4 weeks, approve na yung visa. Sabi ko. Tapos, ko na yung lightong ko na kailangan ko ng 10 days again para sunduin sila. Nung pagbalik ko, after 3 days, may letter ako from Auslander Beholder na natanggap. Bali, October 5 yung visa nila, appointment. Tapos, nung bumalik ako, October 8 pala. Nung bumalik ako, after 3 days, may natanggap akong sulat. Sabi, kailangan daw ng resnong ko, yung payslip. Payslip, For 3 yes. months. And then yung bahay ko, yung mite ko, yung anong mite? Rent. Rent ko. So, pinadala ko agad. After 2 days, nag-reply. From work ako Kinuha ko yung yung mail ko sa mailbox. Tapos, syempre, excited ako from Auslander Beholder. Nasa hagdanan pa lang ako. Binubuksan ko. Dahil pagbasa ko, sabi, baka hindi ma-approve ang request mo. Yung paakyat ako sa hagdan, yung pagapang ako. Pagapang ako, Hinang-hina umiiyak ka. Umiiyak ako, sabi ko ganito. Hindi ko pa natapos, pero alam ko na. Yung parang, bigla na lang, bumigat yung katawan ko. Hindi ako makaakyat sa hagdanan. Sabi ko, parang yung, no, it's a nightmare. No. I planned everything. Everything is ready. Every time na iniisip ko yun, napapalakas yung iyak ko. Gami yung iyak ko. Super, alam mo yung mas malala sa broken hearted. Mas, ewan ko, hindi ko alam yung feeling ko that time. At that moment, parang nawalan ako ng, parang wala. Sabi ko sa kanya, yung unang tinawagan ko si JJ.
sabi ko sa kanya, wala, uwi na lang ako. Uwi ako, pag hindi nakuha yung anak ko, uwi ako kasi walang saysay ang lahat ng to. Parang doon ako nag-conclude agad sa, kasi na-broken hearted nga ako, sabi ko. Tapos binasa ko sa kanya yung reply. Tapos eto naman yung friend mo na Positive. positive and matalino. Sabi agad, ganito, tanungin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Sabihin mo ganito, anong magagawa? Kasi sabi sa akin, financially, kulang Oo. for 3 children and a man. Especially pagdating hindi pa Wala pang walang trabaho. work. So yung bahay namin is malaki din binabayaran ko na rin. So like yung sweldo ko dun lang. So paano yung financial support sa mga bata? Kasi dito, lahat dito pantay. Standardized yung buhay ng mga tao dito from bata to malaki. Parang in a month, parang eto nakalaan sa'yo na ganito ang yung gagastusin ng isang tao. Parang ganon. So, inisip nila yon. So, parang a total of ganito. Sabi niya, kulang. So, doon ako napaiyak. Anong gagawin ko? Sabi ko, okay na kumpleto na lahat. Tinitingnan ko yung mga room, umiiyak. Kumpleto na. Nakuha na. Nakapagbayad na ng caution at lahat-lahat, Day. Yun, bili na ako ng malaking ganito, may mga bed na. Kumpleto na. It's so, ready. For occupancy. Sila na lang ang kulang. Sila na lang ang kulang, tapos hindi sila makapunta. Parang ganon. So, nag-reply ako dahil nga sinabi niya sa akin na enlighten ako, nag-reply ako. Sabi ko ganito, so anong magagawa? And present ko yung possibilities na for financial status, ganyan. Tapos sabi niya, it's either makahanap ka ng part-time job within a week, o kaya meron kang backup finances. Like a bank account, maybe. Meron ako bank account, pero walang account. Walang laman. Parang ganun. Oo. So, sabi niya, probably we need, almost 7,000 to secure a year of finances. At least At 7,000. least 7,000 euro. Eh, di ba nga, nabili ko na lahat, nag-apply ako and everything, wala na ako, parang ganun. So, inisip ko paano ganun. So, sabi ko, so, tumawag ako sa nanay ko. Pagdating talaga sa problema sa pera. Nanay. Nanay. So, tumawag sa kanya. Sabi niya sa akin, so, okay lang yun, papuntahin mo muna si Archie, yung asawa ko. So, maiwan yung mga bata. Ang lakas ng iyak ko, hindi ko matanggap na hindi sila magkasamang lahat. Parang ganun. Sabi ko, uwi na lang ako pag ganito. Tapos sabi na nanay ko, let's think about plan B, kung anong magagawa, ganito, ganyan. So, inantay ko yung sagot ng fresh partner ko. So, yun ang solution niya. Sabi niya, mag-open ka ng black account, mag-open ka doon, lagyan mo ng 7,000 euro for a year, and then every month, may betrag. Anong betrag nga? Contribution. May every month, May meron yung kang makukuha, may withdraw. Like 550 euros every month ang ma-withdraw mo sa pera mo na pinasok mo sa black account. Yung pwede mo lang ma-withdraw. Pwede mo oo. withdraw. Parang ganun. So sabi ko, okay. Kasi tama naman sila. I was not against that. Kasi kawawa naman talaga ako pag sweldo ko lang yung, parang nilagay ko yung pamilya ko sa, di ba? Oo. Nakuha mo nga yung pamilya mo dito, wala naman pala kayong Oo, makain. tama sila. I mean, I have nothing against that. Kasi yung naman talaga, welfare naman talaga in terms of finances, yung tinitingnan, very kasi yung Germans realistic, 'di ba? Papupuntahin mo dito tas ganyan, parang escape niche, parang ganun. So, within 1 week, kasi pag hindi ko yung nagawa within 1 week, null and void yung application ko. I can apply another appointment, pero take time again, parang ganun. Ayun, gawa ng paraan. So, the next thing I did was, umiyak. Iniyak ko yung emotion ko kasi yung frustration ko yung naiintindihan mo yung feeling na wala kang magagawa at that moment. Iiyak mo lang. So, umiyak ako na umiyak. After that, sabi nga nila, God will always find a way. Yes. Pray, iyak, pray. Always provide. So, ano na sabi ko, Lord, ano mo lang ako, i-guide mo lang ako. Ang daming taong na doon, na istorbo ko, at saka ang daming tao ding tumulong. I mean, nakahanap ako ng pera
The problem naman is, walang mag-open ng black account. Kasi yung black account, para yun sa mga students. Mhm. And every month is 1,000 euro for a year, like 10,000. So, yung i-open ko lang is 7. So, parang walang may nakaintindi ng gusto ko. Mhm. So, yung sa Spark House, ayaw niya. Ayaw niya akong i-open. Tapos, kung saan na ako yun na ando na again another challenge. May pera ka na, pero paano mo i-open? Walang mag-open. Parang sabi ko, talagang challenge ako. Alam mo yung naglalakad ako from Spark Castle to Clinicum. Nilakad ko lang yun. So, PND pa yung Spark Castle. Nilakad ko lang. Kasi yung, gusto ko may time ako mag-isip. Isip. Mm-mm. Yung naglalakad ako, umiiyak ako. Nandito na ako eh. Lord naman eh. Parang yung naging bargaining na. Last step na lang. Oo. Mm. Ano ba? Anong gusto mo? Ano kasing gusto mo? Kasi nung mga time na yun, ang bigat ng pakiramdam ko. Pero nung time na nilet go ko, sabi ko, sige, okay, ikaw bahala kung anong gusto mo. Doon din gumaan yung pakiramdam ko. Yung nung dumating ako ng Clinicum, si Ma'am Kat, hi Ma'am Kat! Ma'am She's Kat, a very hello if you're big watching. part of my, my journey to get my family. Pumunta ako dun sa kanya kasi sabi ni... Ma'am Kat, Saga. Saga. Sabi ni Pao, pumunta ka kay Ma'am Kat. Sinabi ko lahat sa kanya, iyakan kaming dalawa, no? Iyakan kami. Sabi niya, sige, baba tayo dun sa Spark Castle, magkausap tayo. Pero galing na ako sa Spark Castle, ayaw nga nila. Tinuro nila ako ngayon sa BND. BND na Spark Castle. Ayaw din nila. So, bumalik ako kay Ma'am Kat. Bumaba kami ni Ma'am Kat sa Spark Castle. Sabi ng babae dun sa akin, yung galing kanina siya dito, sinabi niya, pero wala na talaga. Kinlose na namin yung ganong program namin na mag-open ng black account. Hindi na kami nag-open, parang ganun. Sabi ni Ma'am Kat, naiintindihan mo ba ang sitwasyon niya? Sabi niya, she has the money. She only needs this account in order for her to get her family. That's all. Tapos ang narinig ng babae, hindi mo naman kasi sinabi. Tatlo ang anak niya. Sabi niya, tatlo ang anak niya. Maliliit pa. She's been away from home for hindi mo almost... in-explain kung Hindi bakit ko. mo kailangan. Sinabihan ko, pero hindi siya kasi interesado. Kasi nga yung first ano niya is hindi na kami... Yung program is hindi wala na nang ako ganon. nakapag-explain ng more detailed. So sabi ni Ma'am Kat, she's been away from her family for almost 4 years. Sabi niya, and it's the only time na kukunin niya yung family, pero hindi mangyayari kasi nga, kailangan niya ng finance. And she has the money, and she has everything, and ganito. So kung anong magagawa natin, please. Tapos, alam mo, nag-iyakan kaming tatlo, pati yung personal doon. Ang daming drama. So, Spark kasi. Ako kasi, from the end, na umiyak na ako, ang laki na ng mata ko. Tapos umiyak ulit ako kay Ma'am Kat. Tapos nag-iyakan kami ni Ma'am Kat. Nung Spark bumaba kasi kami, ulit. umiyak kami na tatlo. Parang, domino effect na. Tapos umiyak yung personal doon. Sabi niya, sino yung ang first partner mo, sino yun? Tatawagan natin, sabi niya. Pero bago natin tawagan, kausapin ko yung pinaka-head nila. Head nila, ay yung nila, yung chef nila. Doon. Pumasok siya sa room. Nung lumabas siya, sumaba yung head ngayon. Tapos, iyakan din. Naging 4 na kami. Tapos sabi nila, okay, sige, tawagan. Tinawagan niya yung answer. Sabi niya, hello, si ano to, parang gano'n, si ano to, from Spark kasi personal, ganito ganyan. Sabi niya, andito ako ngayon sa harap ni Frau Lambayan, ni Grace. Sabi niya, si Grace may 3 anak sa Pilipinas, maliliit pa yung asawa niya, kukunin niya. Kailangan niya ng ganito. Sabi niya, bakit? Ano ang kailangan nyo at kailangan naming gawin para matulungan siya? Wala ba kayong puso? Sabi niya, haben Sie kein Herz mehr? Sabi niya, yung wala kang puso, hindi mo naisip kung ano kahirap. Yan sabi niya, tinitingnan ko pa lang siya, parang nadudurog na yung puso ko. Kung may maitutulong tayo, gawin natin, sabi niya. Gawin namin yung part namin, yung makakaya namin, i-open namin ng account. Sabi niya, pinapirma niyo yung chef niya. Parang dalawa sila yung collateral. Anong tawag? Parang nag-guarantee. Nag-guarantee sila na ganito. Kumbaga, ano na lang. Na magagawa siya. Special case, kumbaga. Kasi hindi na talaga. Sabi niya, ganito, sasabihin ko sa iyo kung anong kailangan ng documents, ipasa mo. Tapos ipapasa ko sa iyo kung anong kailangan mo. Within 1 hour, tapos ang usap. Sabi niya, umakyat ka din. Naka-duty ako noon and thankful ako sa mga koligan ko kasi nakakaintindi sila sa sitwasyon ko. So, sabi niya, umakyat ka, uminom ka ng tubig, ayun admin, pagbaba mo, sabi niya, nandyan na yung passbook mo. Umakyat ako within 30 minutes, sabi niya, baba ka. Akala ko ipaprocess pa, andun na pala, nakuha na niya pala yung pera ko sa mangko ko. Tapos andun na sa passbook, sabi niya, oh. Tapos sabi niya,
tatawagan ko ngayon ang outstanding beholder. Tapos tumawag. Tapos sabi niya, na-approve na ang visa. Ipapadala na ng boat shop or yung ng embassy doon sa family ko. So parang within a snap of time, parang ang daming taong na-istorbo ko. Dami Ang daming nangyari taong nun. umiyak. Hanggang ni Miss Kat doon na. Oo, grabe. As in, Actually, ever since naman kapag may problema kami noon, si Miss Kat Miss yung oo, ano shout eh. out kay Miss Kat. Pero maganda din ang ginawa ng ano. I really appreciate. So, Kasi lahat nung- tayo, Sparkasa. Hello, Sparkasa. Oo. Charot. We love Sparkasa. We love Sparkasa. Hindi, pero nung kinuwento nga niya to sa akin, sabi ko sobra kong na-appreciate yung staff ng Sparkase. Totoo, no? Lalo na Kasi- nung time na nag-ano tayo sa Sparkasa, di ba? Napakaluwag nila sa atin. Kasi- Napakabait ko nila. lang dun sa, ano dyan sa black account na yan? Sparkasa lang ba ang... Or Hindi. Pero ang kasi advice Sparkasa sa'yo yung or... account- yung bank account mo dati. Bank Oo, account niya na no, Sparkasa. yun Ah, nung okay. nag-apply, yun nung ang dami pang bank na pwedeng mag-open ng black account. For pero- students na, international students, kinakailangan kasi sila ng black account eh. Mm-mm. Kailangan nila mag-open up ng black account. For example, for a year, kailangan nila ng specific amount para may support sila Support. dito. As safety net kasi yun, sis. Oo. Mm. So, ang another na option ko is nag-apply ako online, yung Fintiba, parang ganun. Pero ang daming ang daming problema nun, ang daming saan mo nakuha yung pera, magpadala ka ng documents kung paano mo nakuha lahat ng perang to. Parang, hello, I only have 1 week. Oo. Tapos, eto, mag-approve after 2 weeks. Sabi ko, hindi ko kailangan to. So, kaya, wala, na talaga ako. Super, sabi ko na lang, Lord, sige, okay, ikaw na bahala kung ano. Which is, hindi naman ako nagkamali na i-lift up sa kanya kasi tinuro niya talaga ako sa tamang tao na pupuntahan ko. What are the Amen. odds? What are the Oo. odds? What are the Diba? odds? Until now, friends kami nung Sparkasa na. O kaso wala na sila dun sa, wala na nga lang oo, sila wala dun na sa, sila dun. pero I think babalik pa sila. Diba? Mabalik, pag nag-itong building yata. So, Anyway, thank you kay Sparkasa. Sparkasa. Thank you kay Hindi lang- Sparkasa. hindi Thank you lang kay sa Ma'am Sparkasa, Kat. actually, sa lahat ng tao na ang ganda din kasi minsan mag-share. Ang mabunga kasi ako, marami akong sinishare. Pero Halata doon ako- naman. hindi masyado. Pero doon ako kasi, yung ano ko kasi, yung iniisip ko kasi, the more you share, the more people will understand and help you. Except na lang kung i-judge ka. Pero normal yun. Ganun. Parang, oo. Super. Perfect. Ganun ang experience Pang ko. MMK ang story natin Oo. pala Diba? this Hindi episode. siya madali. Iba kasi yung fantasy is to get your family to come here, which is hindi nila alam kung ano ang struggle ng Especially on your case, no? Kasi Oo, especially on my case. tatlong Tatlong anak mo, anak. tapos plus the asawa. Oo. Pero alam mo, may mga nakakasalubong ako na, ate talaga ba? Paano yun? Kasi mayroon din silang, tatlo din anak ko, nahirapan. Same situation, which is, nagsastop sila until then. Right there and then. Kasi nawawalan sila ng Pag-asa. pag-asa. Ang Mm. hirap, isipin mo pa lang ang hirap. Well, I hope nanonood sila sa'yo. I hope sa mga nanonood na may mga tatlo, apat, lima, sampung anak. Ito na po ang Let's try sign. and try lang. Yes. Push Kasi and nga, pull. yun nga, sabi ko, pag may sinimulan ka, kailangan tapusin mo. Yes. Kailangan tapusin mo, no matter what. Kasi along the way nga, may maraming taong nakaabang na tutulong sa'yo. So, Yes. hindi mo alam. So tell our viewers, Yes. what can you say about What is the lesson everything, learned? the lesson and Yeah. everything? Lesson learned, Chumenea. you have to stay strong for a very difficult situation. Kasi pag hindi ka malakas, hindi ka strong yung will mo, it might come to giving up along the way, which is sayang. Kasi yung iniisip ko talaga always, if I start to have a goal, parang pag may goal ako, pag sinimulan ko to, kailangan ko tong tapusin. Katulad din ng learning the language. When you want to start the language, you have to be fully focused na, okay, sisimulan ko to from the very first day, kahit gaano kahirap ng situation, like me, may mga anak ako, Diyos ko, gising ako middle of the night kasi kung saan sila tulog, doon ako makakapag-aral. Which is a very big challenge na naisip ko, stop na lang kaya ako. Siguro kung nag-stop ako along the way, parang ganon. Wala kami dito, parang ganon. So, you have to go through a lot of challenges kasi wala namang easy success. Andun palagi yung success Sa huli, sa huli. there's always a light at the end And of most the of tunnel. all, That's very nice. And most of all, of
course, always remember, God will always find a way. At saka, Yes. sometimes nakakalimutan natin. Totoo. Nakakalimutan nating sometimes, hindi ako super 100% na, nagsisimba and Yes. everything. But I always try to make time na mag-thank you. Hindi lang Yes. parate, Lord, please ganito, please ganyan, bigyan mo ako ng ganito. True. Along the way, kailangan mag-thank you ka kahit sa, True. yun. Sabi nga sa Grateful. kanta, 'di ba? God will make a way when there seems to be no way. Anong yun? God Verse? will make a way when there seems to be no way. Napakanta Ganon. kasi. Naging singing contest. Singing contest naman pala to. Naging choir naman pala tayo dito. Nalala ko nung grade 6 ako, bakit? Sinayaw ko sa doxology yan. So, ayun. Very naman yung lahat ng story mo, napaka-interesting. Very, yeah, Oo. and very At saka inspiring. alam ko, Very Inspiring. Lahat- para sa lahat- may mga gustong magdala Kaya dito nga, ng lahat ng pamilya. nanay strong. Yes. Yes, Lahat ng they nanay have to strong. be. Oo. Mother should be strong enough to overcome the struggles. Oo. Kasi kapag bumigay na ang nanay, wala. Parang, Everything falls. yeah. Domino effect na yun. Yes. Pero, syempre, tao lang din tayo. Minsan, kailangan, yun nga, pasalamat na din tayo because one of our characteristics as a Filipino, being, anong tawag doon? Resilient. Resilient, We yes. always We're all flexible. bounce back. Yeah. Oo. Na, Tsaka ilang ilaban beses- lang. Ilang beses Laban. man tayong umiyak, ma-feel bad, magkaroon ng bad decisions and everything, we always bounce back. Yes. Ganun. Tsaka ganun din naman talaga. Dapat yung maging mentality natin is that mapagod man tayo, masaktan, lahat ng struggles pinukol sa atin, pahinga ng konti, umiyak, tumayo, at ipagpatuloy ang laban. Yes. Parang nangangampanya ako. That's the goal. That's the good. Yes. And- So ayun, so that's a very inspiring Very story inspiring. Very from inspiring Grace. stories. Anong natutunan mo, sis? Ako, hello, ang dami na since 5 years na tayo dito, di ba? Alam na natin yung struggles and all. Parang gusto kong gumawa ng libro, The Art of Not Giving Up. Oo, Ganon. yun. Yes. Art of Not Giving Up. Diba? May libro kasing The Art of Parang Not may Giving libro Up. ganun, sis. Hindi, the art of yun. The art of Not Giving may Up. libro ako nun. the art of Oh, not sige giving na, a lahat fuck. ng art. Not giving a fuck. Meron yun. This Ikaw, time, ano So, yung not ano giving na-learn mo? up. Ako, based sa kanya, siguro yung before thinking of giving up, think why you started. Yes. Parang for me, Yun yun. ganun. Totoo. Very true. Ay, Along the papalakpakan way. yung mga behind the Yung camera. mga behind the camera natin. Yung mga, ano nga Palakpak. At yung mga production team. Production team natin. I would just like also to add on, until now, we are going through a lot of challenges. Yes. It's a challenge talaga. Especially if yung mga anak mo, yung fear ko naman nung nandito na sila is the language, nag-school sila and everything, pero ang bilis. Ang bilis na mag-learn, ang bilis mag-adjust, and along the way, it's not always a good day. There might be a bad day, pero again, bounce back. So, Totoo. Hopefully soon, yung mga anak mo naman mag-guest natin dito. Yes, Di ba? Kasi malay mo, ibang in- struggles din. yes, Yes, yung ibang mga struggle na ano. naman ng ano natin, ma-experience, What is the struggle? ma-encounter. Your first day at school. Yes. Ganun. Chares. And dahil dyan, I think cheers tayo para kay Cheers JG. tayo para kay Deserve. Grace. Deserve. Yes, Deserve. cheers. Yes. and shout out sa mga friends ko. Hindi lang yung friends ko dito. Friends ko na from other cities na they encourage me, they help me through strong words and pag-uplift ng emotion and finances din. Alam mo, pag marami tayong friends, marami tayong makakapit. Yes. That's Pero true yes, naman. I am very, very, very thankful for them. Kasi hindi madali to get your family here, to get an apartment, to process everything, lahat ng True. gastos and everything. Hindi yon one night, hindi yon like savings ko lang lahat. No, I would not say that kasi mahirap. Yes. Yes. Di ba nga sabi, a person Without ambition is A Rolling Stone. without
destination. Perfect. So, oh my God. So, that concludes our podcast. Thank you, Grace. First of all, Grace, thank you so much sharing. for sharing your stories. I Yes. hope na maraming mga na-inspire na mga Yes. mothers, mga nurses, Yes. Pinoy nurses Oo. dito sa Germany. Panoorin nyo ang aming podcast. Malay nyo, eto na ang sign kung paano nyo kukunin at kung talagang gusto nyo nang kunin ng pamilya nyo. Wait, teka, may ibibigay tayo kay kay Grace. Yes. At sa guest natin, meron tayong gift. Production team. Pakikuha nga ng dyan sa table. Yun, Production team. Okay. Yung chocolate. Yung chocolate. Huwag mo na ikwento. Cut na lang. Oo. Huwag mo na ikwento. Bigay mo yung isa. Ayun. Production team. Okay. Oh my Grace. God. Yung isa para kay At Cherry. lack of appreciation. Disappreciate. Asensado na talaga sila. May pa-appreciation din sila. Yeah. Sis, Kami read the read the plaque. Diba? Shala yan, lint yan. Oh my Binili pa God. namin Thank you so sa much. Switzerland. Ayun, Giselle. excited. Tawang-tawa ako. Tawa-tawa ako kasi, di ba sabi mo nga, ay, bili nga kayo ng chocolate para kay Grace, para yun na yung giveaway natin. Eh ako naman, wala din ako nabili, wala din siya. Punta na kami kanina. Sabi ko, Grace, papunta ka na ba? Maya, dito kami sa Innenstadt. Sabi ko sa kanya, bumili ka ng chocolate. Yung bongga ha, yung from 6 euro to 10 euro. Bili ka. Sana Sabi ko, sinabi bayaran ko mo, mamaya. nagpili ako ng gusto ko. Yan din, yun na yun. Actually, pino-order namin sa Revian from Switzerland. Oh my God. So, yan, para sa'yo. So, thank you asensado again. na sila. May pa-chocolate sila. Alam mo yan, pag nakaluwag-luwag na ang The Fire Oven Sesh, mas marami pa ang maibibigay sa mga Yes. guests natin. Pero thank you sa blessings. Yes. So, Naman, ayun sa ating guys. mga Salamat. viewers, please support Yes. the Fire Oven Sesh para naman meron tayong mga tokens. Totoo. Sa ating mga Para meron guests. kaming Chocolates. pang bigay sa mga guest namin dito. Mm. So, Yes, ayun. and thank you so much for listening, and I hope you please support, like, subscribe. Our Instagram and TikTok account. TikTok account. Yes. And And Facebook. Facebook, and meron na tayong Yeah, you can also watch the full episode on our Spotify. Spotify. Yes, we may also Spotify have na tayo. Spotify. So nag-expand tayo. Nag-expand na tayo. Yes. Kasi marami naghahanap Happen of actually. Spotify, Marami yeah. naghahanap, nagko-comment na meron ba to sa Spotify, ganyan. Yes. So kaya, ayun. Actually, I tried it. Habang nasa CR ako, Yes. try ko yung Spotify. Ang ganda pakinggan. Diba? Yes, sa ang ating mga- ganda ng labas ng Erna mo, diba? Truth decay. As in, ang smooth. Ano to? Ang smooth ng urna ko. Isasama ba yun? Wala bang Kasama yun, walang ano dito. Wala. Cut yan, Wala kasi- tayo. Raw tayo. Raw. Bihira lang kami mag-cut. So, ayun. So, Grace, thank you kung may again. social ka, Please, social Yes. media, kailangan Oh my God. Dahil isa kang TikToker. TikToker, Promote. hindi na, nung mag-isa ako parati. Pero, yun nga, salamat sa mga friends ko na tumulong, and salamat sa inyo, I was able to share a part of my experience na hanggang ngayon, in progress pa din. So, sa lahat ng mga may pamilya na naiwan sa Pilipinas, don't give up. Just always pray na darating din ang time para sa inyo. And don't ever compare yourself sa achievements ng ibang nandito na. Because True. you will have your own time. Amen. period. Period. Grace for Mayor. So, Ganon. ayun. So, thank you again sa aming viewers, listeners. This has been Simon Shan. And this is JJ. And this is Jeremy. And we will see you guys on our next podcast session dito lang sa The Fire Oven Sesh Season Part 2.